Ngayon po ay kasama na natin si Mrs. Evelyn Royo at kasama niya ang kanyang husband na si Lito. Happy healing morning sa inyong dalawa. Happy healing morning po. Ayan, mas maganda na ang ngiti ni Evelyn ngayon. At ang mastoiditis po ay magkatuwang na pinagaling, no, ng mag-asawang ito. Pero para matuto yung ating mga kapatid na nanonood ngayong umaga, ikwento mo nga kung paano nagsimula yung pamamaga ng tenga. Alam mo ba, Evelyn, kung paano nagsimula o natatandaan mo ba kung kailan mo naranasan yung discomfort doon sa tenga mo? Una-una po ay ako po ay mahilig magkakamot sa tainga at kasi po Magkamot sa tenga? Paano mo kinakamot ang tenga mo? Ginaganyan ko lang po. Inaganyan mo sa labas lang? Sa labas. Pero wala kang ibang tool, kamay lang? Kamot ng kamot sa tenga? Makati po kasi. Parehong tenga mo palagi? Ito lang po kanan. Anong edad mo noon nung simula mong naramdaman na kumakati ang tenga? Siguro po ng mga high school po. Hindi mo pa kilala si Lito noon. So may problema na ang tenga mo noon pa. Kaya lang po, hindi ko siguro pinapansin. Hindi mo kasi pinapansin. Kaya wala ko lang. Pagkatapos, sabi mo swimmer ka eh. Mahilig po talaga ako maligo noon nung bata. Saan ka naliligo? Sa ilog po. Sa ilog, okay. Pag naliligo ka sa ilog, maaaring may pumapasok din na tubig sa Maaari tenga. po, kasi po hindi ko po nililinis pagkatapos naligo. Ay, hindi mo nililinis? Kahit pagpagman lang sa tenga o nagko-cotton buds? Hindi po talaga. Hindi. So, pakinggan niyo po itong mga pagkakamali ni Evelyn, ha? Para hindi natin gagayahin. Kaya importante po na matapos maligo, meron tayong malambot na cotton na or bulak kaya, no? Or malambot na tela na pwede po natin ipanlinis sa tenga. Parang pag ganun lang, no? So, dati hindi mo ginagawa Hindi yun. ko po ginagawa yun. Ayun, mula high school hanggang sa anong edad kayo nagkakilala ni Lito? Ako po siguro mga 28. Anong kondisyon ng tenga mo nung nagkakilala kayo ni Lito? Ay, madalas po talaga pagkatapos po mga talaga pong lalabas po yung tubig. May lumalabas na tubig. Hindi ba nakita ni Lito yon nung nililigawan Siguro hindi ka? po. Pero hindi nakita yon, di ba? Pero napansin mo ba na parang mahina ang pandinig ni Evelyn? Hindi pa po. Hindi pa? Nung kami po kinasal. Pero ikaw, hindi ka ba nakahalata sa sarili mo, Evelyn, na bakit parang mahina ang pandinig ko? Hindi ko po napansin. Ay, Napansin ko po talaga nung nagkaroon na po talaga na lumalabas yung dugo nung Na lumalabas ang dugo sa kasakit tenga. na. Pero, yung may katawan, hindi niya alam na humihina yung pandinig niya dahil since high school, may problema na yung tenga. No? Napansin mo ba, Lito, na parang lagi sumisigaw sa'yo si Evelyn? Tagal ko na po napansin yun. Pero hindi ka, di ba, sumasama ang loob mo? Ano ba itong napili kong asawa? Sigaw naman ang sigaw sa akin. Hindi ba parang ina-under ka niya? Hindi naman po, doktora. Hindi naman. Hindi naman doon ang basya nun. Mabait talaga itong si Lito. Ikaw naman, Evelyn, hindi mo napapansin na malakas ka palang magsalita. Sinasabi lang po nila sa akin. Napapansin po nila na Pag medyo malakas ang sinabi. boses. Ngayon mahina na siya magsalita. Napansin mo ba? Hindi siya ganito dati. Hindi po. Malaki na nga po in-improve eh. Kasi nga po ganon, pag ang tao po ay masyado malakas magsalita, yun yung tono ng salita na napapakinggan niya rin, pero hindi niya nare-realize na iba na pala, na meron palang mas mahina magsalita dahil mas maayos ang tenga. Kailan dumating ang problema? 2014, Mga ilang taon na kayong kasal noon? 6 years na yan. Okay. No, 6 years na kayong kasal, tsaka mo naramdaman na may masakit na. Oo. Okay. At yung sinasabi mo parang na-stroke ka muna bago nyo natumbok na meron ka palang problema sa tenga. Kasi po mahilig po talaga ako magsusundot ng tainga pag nangangati. Tapos minsan po nagalaw ko po, dumugo, dinala ko po sa doktor. Kinabukasan. At sabi mo halos araw-araw kinukut-kut mo yung tenga kasi nga po mo. makati. Yung nararamdaman ni Evelyn na pagkati ng tenga, hindi po kaagad dinadaan yun sa pagkutkot. Maaring kaya makati yung tenga dahil nasusundot ng ilang hibla ng ating buhok. So kailangan ayusin lang yung buhok. Or maaari namang sobrang dry ang tenga. No? Lalo na yung sa loob ng tenga. Kung sobrang dry, dapat yun ay nilulubricate mo ng kahit na baby oil, kung wala pang hiling-galing oil dati. Ano na napag-alaman sa ospital dito? Nilinisan yung loob. Tapos, niresita siya ng papatak.
ng gamot. Sa tenga. Ito munang ikuan muna niya. Ipatak sa Ipapatak baka tenga. sakaling. Tapos yung... Pero inampat yung pagdurugo. Wala na yung pagdurugo. yung pandurugo po yun, nawala po. Okay. Tapos sabi ko, tinanong ko sa'yo, ano pakiramdam mo? Sabi niya, ganun pa rin. Pag sinasabi, masakit dito. Masakit itong ang part na ito, tenga, no? Sakit. Mm-mm. Sabi ko sa niya, ano kaya mas maganda? Di balik natin doon. Okay. Ngayon nung binalik namin, nilinisan naman ulit ni doktor. Tapos, yun, binigyan naman ako ibang gamot na papatak. Iniba na. Iniba na alright. naman niya kasi hindi daw nagbago. Pangatlong beses, sabi, ipa-ko mo muna. X-ray. Ah, so pina-X-ray. Para makita daw po niya yung result kung ano talaga yung Oo. So ibabase ni doktor sa resulta, Sa resulta yung gamot. susunod na gamutan. Tapos yung pina-straight, binigay kay doktor, nakita ko po na sabi niya sa akin, babaguhin ng gamot kasi malala na. Ayun. Sabi niya. Namamagana yung tenga, doon na nakita. Ngayon sabi ng doktor sa akin na ganito, advice ko sa iyo, ooperahan yan. Ngayon, subukan mo muna magtanong sa mga doktor na iba. Sir, hindi na tatagal to. Kailangan ma-opera na kagad to. 5 doktor nag-finding sa air talaga yung doktor. 5 espesyalistang doktor sa Opo. tenga ang nagsabi sa'yo na dapat ay operahan at Opera huwag na nang po. pagtagalin. Opo. Yung pala, bakit napunta kayo sa hiling-galing? 5 doktor pala nagsabi sa'yo. Hindi para ko nawala ng pag-asa. Iniisip ko, akala ko makakakuha pa ako ng doktor na magpapatunay na hindi ganun kagrabe ang Yun ang misis mo. inaasahan mo. Okay. Inaasahan Pero ko. lahat pala sila ganun Lahat ang ng sinabi. finding na ganun lahat ang hanggang sa Kailangan operasyon talaga. operasyon hanggang sa siniscan na siya, doon nakita sa pina-audio pa siya sa American audio sa air. Oo. Pinakuha ko pa siya ulit doon. Pina-check up. Pina-check sir, may ng kan side. Tapos yung side, medyo yun yung may kating may depression talaga. Meron bang binigay na idea sa'yo o maghanda ka ng ganitong halaga? Yung do sa last na doc na tinanong ko po, yun sinabi niya sa akin, maganda ka na ng pera. Kasi mapapasubo ka na dito. So magkano kaya doc ang magagastos ko dyan? Sabi niya sa akin, mga 150. 150,000. Patas po yun. Sabi niya sa akin. Pataas. Kasi yung mga gamot pa niyan. Sabi ko, Operation lang yun. Operation lang po yun. May gamot pa, bayad pa sa doktor, Sa doktor pa po yun. bayad pa sa ospital para sa confinement. Niisip ko, may para ko healing galing. Sabi, subukan kaya natin doon. Saan mo ba nalaman ang tungkol sa hiling-galing? Yung nababalita ko ng healing galing. Pero hindi ka pa nanonood, hindi ka pa ako nanonood nakikinig sa ng Radyo mga 5. Di pa. Basta Hindi pa. nababalita ko, sabi yung healing galing, magaling daw. Sabi ko, Sabi abay, ng mga tao. healing galing, saan ba yan? Nachismisan, Sabi sa amin sa akin, yan ka sa may talipapa, may opisina ang healing galing. Ngayon sabi ko, puntahan ko nga. Una, pinunta ko, sinerbi ko. Nakita ko, sabi ko. Ikaw muna nag-survey. Natanungan ako doon na nabibili ng healing galing. Sabi ko, ano pa ang ng healing galing? Sabi, sir, magaling yan. Ang sabi ng mga tao doon. Sabi sa akin, ganun ba? Malakas ako doon Di, Oh. ngayon, umuwi ako sa bahay. Sabi ko sa kanya, dadaling kita doon. Pagdating doon, si Miss